Malapit na namang magdeklara ng bagong batch ng mga national artists. Ano ang National Artist Award? Ang National Artist Award ay ang pinakamataas na parangal na maaaring makamit ng isang Pilipinong manlilikha. Binibigay ito sa sino man nagkaroon ng malaking kontribusyon at impluwensya sa mga larangan ng literature, dance, film, theater, visual arts, architecture at music. Ang unang-unang tinanghal na national artist ay si Fernando Amorsolo noong 1972. Ilan sa mga tanyag na pambansang alagad ng sining ay sina Jose Garcia Villa, Nick Joaquin, Caamado V. Hernandez, Carlos P. Romulo, Bienvenido Lumbera at F. Shunil Jose para sa panitikan. Lucio San Pedro, Levi Celerio, Lucrecia Casilag, Hernani Cuenco, Vita Fuentes at Antonio Molina para sa musika. Marami-rami rin naman sila sa visual arts, Botong Francisco, Guillermo Tolentino, Ang Kyukok, Cesar Legazpi, Napoleon Abueva, Vicente Manansala, Arturo Luz at Ben Cab. Sa pelikula naman, andyan sila Lino Broca, Ishmael Bernal, Jerry De Leon at FPJ. Take note, si Willie Revillame ay hindi pa national artist. Kamakailan lang, nagkaroon ng mga tinatawag na dagdag na kategorya sa pagpili ng mga national artists. Pinagmulan din ito ng ilang kontrobersya, kagaya ng pagbibigay ni Pangulong Ramos kay Carlos Quirino para sa historical literature. Nagkakaroon din ng konting kaluskos dahil sa di umanong balak na ideklarang national artists ang veteranong designer na si Pitoy Moreno at ang comics legend na si Carlo J. Caparas. Pero sino nga ba nag-nominate ng mga pwedeng maging national artists? Na isa sa mga criteria for selection ay artists who enjoy broad acceptance. Ang tanong, ilang porsyento nga ba ng populasyon ng Pilipinas ang nakakakilala sa kanila? Kaya dito sa Word of the Lord ay magbibigay kami ng ilang mungkahi para sa mga talaga namang nararapat nang ang ideklarang national artist. Dahil hindi maaaring ipagkaila ang kanilang natatanging kontribusyon sa sining at lipunan. Bayani Fernando, National Artist for Visual Arts. Oo, hindi man siya maging standard bearer ng lakas kampi, pinatunayan ni Bayani Fernando na hindi lang maliit na parisukat na katsa ang iyong pwedeng maging canvas, kundi pati na rin ang buong syudad na ginawa niyang kulay pink. Yoyoy Villame, National Artist for Music. Matindi tong idol ko na to. Siya lang ang makakasulat ng lyrics sa kagaya ng Butchikik na napakalalim at napaka-pilosopikal. At ang makasaysayang Magellan. As ang lupalop ka naman ng mundo makakahanap ng gantong klaseng boses. Joey De Leon, National Artist for Literature. Hindi madali ang kanyang pagbababoy ng mga lyrics sa mga sikat na OPM hits para palitan ng mga kwento tungkol sa kurikong, ang hit, shocking lasing, alipunga, pagbubuntis, kabaret, alak, sugal, at kung ano-ano pang malalalim at makahulugang na mga tema na matatagpuan sa ilang volumes ng Tito Vic and Joey Top Hits. Si Mamon Luc sa bagong kategorya na National Artist for the Culinary Arts. Hindi maaring deadmahin ang nagawa ni Mamon Luc, isang migranteng Chino na naging mas Pinoy pa sa mga Pinoy. At alam mo ba, ang salitang Mami ay hinango sa kanyang pangalan. Siya rin ang nagpasikat nito, kasama na rin ang siopaw. Kung wala si Mamon Luc, siguro ay sukang-suka na tayo ngayon sa Burger. Herman Moreno. Alam nating lahat ang kahalagahan ng That's Entertainment, GMA Super Show at Master Showman sa ating kultura. Pero ang pinakamahalagang kontribusyon ni Kuya Germ sa ating lipunan ay ang kanyang mga kumikinang at makukulay na damit. Dapat siyang tanghaling national artist for fashion. Kung sino man ang nag-design ng Evergotesco Mall sa Commonwealth, dapat siya maging national artist for architecture. Bakit kamo? Tingnan mo na lang. Last but not the least, walang iba kundi ang ating presidente na pinakamamahal, ang ating great leader, Gloria Macapagal Arroyo. Dapat siyang tanghaling national artist for dance.